Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon, kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron din, sir. magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang, imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng gano'n? Yes, sir. Sige, nasa likod. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tigli 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi niyo doon? Tigli 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. At ito nga mga kababayan, ito mga banateros ha, dito walang hindi pwedeng itanong. Itanong na natin lahat. Yun. Pag-usapan natin kasi alam mo, napapanood natin sa mga media, sa mga kung saan natin nakikita, at talaga namang itong mga supposedly witness, tinuturing na akusado ng ilang mga media personality, ng ibang mga politiko. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataon na sabihin ang kanilang nalalaman at sabihin ang buong katotohanan. Simulan na natin, tanungin muna natin ng bawat isa yung inyong pangalan, mula kailan kayo nagserbisyo kay Zaldico, at kung kayo ay Marines o Army, gaano na kayo katagal nagsilbi sa ating bayan. Simulan natin mula dito sa kanan, sir. Magandang gabi po sa Pilipinas. Ako po si Romel Bobares. Nagtrabaho po ako kay Boss Saldi June 13, 2016. So almost 9 years po ako nagtatrabaho doon. Tapos pumasok po ako sa Philippine Marine Corps is batch 2000. November 16, 2000. Yan po, sir. Next po, si sir. Magandang gabi po. Ako po pala si Retired Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines. Na-enlist po ako sa Marines ng 18 March 1999 and nag-retire po ako ng 01 July 2022. And then nagtrabaho po ako kay Zaldico from 14 February 2023 hanggang January 2026. Yes, sir. Ako po si George Villalon Jr. Magandang gabi po. Pumasok po ako ng Marines 2006 hanggang 2010. Pumasok po ako kay Boss Saldico January 23 at January 26, 2023
hanggang January 18, 2026. Good evening po. I am former Private First Class Cruisery Eldado. I am entering my service on September 2012 and I exit my service on March 2015. And I enter to Congressman Saldico on February 18, 2024 and I finish on 31 December 2025. And I was assigned before in Marine Battalion Landing Team 1. Thank you. Yes, sir. Ako po, si Cecilio Laroder Jr. Pumasok ako sa Philippine Marines 2003, April 3 po. Pumasok ako sa kay Kung Saldico 2022, September 5. Nag-end yung ano ko sa trabaho kay Kong Saldico is 2026, January 18 po. Thank you. Thank you. Ako nga pala si Julie Cadjao. Pumasok ako ng Philippine Marine Corps October 30, 2018. Tapos lumabas ako ng December 2021. Pumasok naman ako kay Bosaldi March 1, 2024. Tapos end ako ng December 31, 2025. Magandang gabi po. Ako nga pala si former Sergeant Rodante Orbillo, Philippine Navy Marines, na enlist ako ng Marines last November 16, 2000. Then, discharge ako noong 03 November 2009. Then, pumasok naman ako kay Kong Saldico noong November 17, 2019. Na-in po ako na-terminate po kami noong January 18, 2026 po. Thank you. Magandang gabi sa ating lahat. Ako pala si Technical Sergeant Benes Bolontati, Philippine Navy Marines, retired. I was inducted as trainee on 16 November 2000. Nag-retired ako noong 15 February 2021 at pumasok ako na-hired ako noong March 16, 2021 kay Kong Saldico. Terminated kami noong January 18, 2026. Yan lang po. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Romel C. Galapon, Philippine Army, retired. Pumasok po ako sa Army year 1996. Nag-retired po ako year 2017. Na-hired po ako kay Congressman Elizalde year 2023, December 05. Nag-end po ako 31 December 2025. Salamat po. Yes, sir. Sa nasa likod. Thank you. Good evening po. Maayong gabi Naimbang Arabiyo amin na po. Ako po si Fidel Corpus, dating membro ng Philippine Navy Marines. Pumasok sa serbisyo 16 November 2000. Ako po ay pumasok kay former Kong Saldico September 2, 2022 at natapos ang aking duty noong January 18, 2026. Maraming salamat po. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Bernard Gumban.
dating Philippine Marines, na-enlist noong October 28, 2004, umalis sa serbisyo noong January 19, 2009, honorably discharged from military service. Pumasok po ako kay Kong Saldi December 8, 2023. Nag-end po ako ng contract is December 31, 2025. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Magandang gabi, sir, ma'am. Ako pala si Ex-Sergeant Anselmo T. Taberdo, 791764 Philippine Navy Marines. Pumasok po ako sa training June 1, 1992. Umalis po ako June 4, 2012. Na-heard po naman ako kay Congressman Elsalde Escu November 12, 2024. Na-terminate po 31 December 2025. Yun lang po, sir. Salamat. Ako nga pala si Sergeant Rene Boy Julian, Army Reserve. Na-enlist po ako dyan sa reserve ay 2009 at na-hired po ako sa kay Boss Saldi ko February 10 and na-end po ako dyan ng December 31, 2025. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si ex-Staff Sergeant Johnny A. Buduan, Philippine Navy Marines. Na-enlist po ako sa Marines noong 19 December 1992 at nakapagserbisyo sa Marines ng 18 years, 9 months, and 4 days. At na-hired ako kay dating Congressman Saldico noong December 28, 2018 and terminated noong January 18, 2026. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Navy Marines, retired. Pumasok po ako sa Philippine Marines noon 01 June 1992 at nag-retired po ako noong December 19, 2014 po. Pumasok ako kay Boss Saldi noong February 10, 2025 at na-terminate po ako ng December 31, 2025 po. Yun lang po. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Hil Navidad Jr., Philippine Navy Marines. Na-enlist ako sa Philippine Marines noong June 1, 1992. Nag-end yung service ko noong 1993. Pumasok ako kay Boss Saldico noong January 24, 2003 hanggang January 18, 2026. Yun lang po. Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong kagitingan at tapang na humarap sa ating mga kababayan upang isiwalat ang mga pangyayari at mga experience ninyo. Pwede po kahit sino ang sumagot sa inyo pag sa aming mga katanungan. So kahit sino, pwede po kayong sumagot. Unang tanong na ibibigay ko po sa inyo, kamusta naman po ang inyong pagpunta sa NBI kanina? So, ano ho ba ang inyong nararamdaman na kayo ay somehow ay inaakusa ng direktor ng NBI na tila nangangailangan lang ng pera kaya kayo nagsasalita? Pangalawa ay
kayo ay sandali lang namang nagserbisyo daw kay Zaldico, pero kung papakinggan natin ang lahat ng pinagsasabi nyo, ang tagal nyo kay Zaldico. Ano ho ba ang pakiramdam ninyo kanina pagkatapos nung hindi natin matawag na interview ito o baka interrogation? Ano ho ang inyong pakiramdam? Kahit sino po pwedeng sumagot. Kanina sir, nung pumunta kami sa NBI, maganda naman po yung trato nila sa amin. At lahat naman po na kanilang tinanong sa amin, amin naman pong nasagot ng maayos. Yes sir, magandang gabi po. Kami po ay nagpapasalamat sa ngayon ng National Bureau of Investigation sa pakipag-asikaso sa amin nung dumating kami doon. Very hospitable po sila. Tapos maganda yung approach sa amin. At naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po. Ano ho ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po? Okay. Wala na siguro. Ngayon, si Sir. Smooth sailing naman po, sir, sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Okay. Master. Eto po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan na ngayon sikat na kayo eh. Sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Hello. Bali, ang unang tinanong kasi nila sa amin, sir, is about sa aming serbisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So, naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So, doon naman po ni talaga na kung ano po yung mode of discharge ng mga bautista sa amin, kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming serbisyo. Yun po yung unang tinanong po nila sa amin, mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Wala pa naman yan sa korte, so maaari nyo pang sabihin yan. Saka tinanong po nila, sir, kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po. Yun po yung mga tinanong po nila sa amin, sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina, sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes, sir. Salamat Nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach. Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo, itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao, no? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question, kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Zaldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Linawin nga natin. Sige po. Sir, wala. Yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Zaldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Zaldico. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Zaldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Zaldico mismo tumawag sa inyo
O ni-refer lang kayo ng bawat isa? Kunwari, may kaibigan kayo. O may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po, sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin, PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin, pag-apply. So sa totoo lang po, sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So, sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matucabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now, in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes, sir. So, wala pang 1 week, sir. Nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin, sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So, yun po hina-hire namin po sila para, siyempre, ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So, automatic, na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi, sir, ang story po kasi niyan, yung po sir, mga tulpo, Marines po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila, sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang yan si Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay. May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Tapos, regarding sa NBI pa rin, kasi kanina, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawag nga niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa, sa inireklamo niya ay hindi raw kayo pumayag noong one-on-one nakakausapin. Ano po ang masasabi niyo doon? Sir, ganito ka, sir. Nung pumunta kami, sir, sa himpilan ng National Bureau of Investigation, is nag-iisa lang po yung aming abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa, sir, sa amin. Kaya, hindi kami pumayag talaga, sir, na hiwa-hiwalay, sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi nyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin, nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi nyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin, sir, bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir, hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun. Kasi
dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pag nanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gusto magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir na... Sir, magandang gabi po, sir. Sige. Mayroon pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, kasama ka pala, senador siya nabigyan. Yun lang po, sir. Okay, sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa, sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil sa na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso.
yun po frustrated murder. Yun po. Then, ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos, inayos ko po yung kaso ko sa regional, doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So, matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then, naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution, yung case. Tapos, pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although, sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So, yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yon, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun, sir. Naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yon. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako doon sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir, dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prostrated po. murder. Opo. So malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo, sir. Ganun po yung nangyari. So yun ang dahilan dahil daw hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes, sir. Magandang gabi po. Sa case ko naman po, sir, awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon, nagkasakit. So during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, decision po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa corruption, hindi lang sa flood control, sa lahat ng corruption na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po? Na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir, noong panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko dun, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir, dun ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa hospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may
signal naman yung maliit na cellphone, sir. Nakapagtawag ako. Tapos nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir. Sabi ko, umiyak ako dun sa sir. Umiyak ako dun sa barracks ko, sir. Dun sa nag-ano kami dun, sir. Harboring. Umiyak ako dun, sir. Tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng mandat ng pamilya, anak mo. Mahirap yun, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi nang bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, so, sir. sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito'y mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, Coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin? Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige. Kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview dun sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, dagdagan ko na rin na yung tanong na yon para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, deliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron dyan, sir. Magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman, sir, usapan ng malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami.
Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Dikit po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Hindi, yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Yes, sir, sige. Nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga, kumbaga sa ano sir, mga isip munamon sir eh. Pag sa yun ang paningin ko sir sa kanila sir. Kasi kung balik rin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin, normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira sir, nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tig 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi niyo doon? Tig 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat itanong yan sir sa ano sir, kung sino nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN. At ngayon, parang may column siya sa isang Yan ba yung bakla? Medyo matanda na to eh. Medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan, sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran din. Baka na-deliveran din yan, sir. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi na-assign ako sa binanggit na media personality o media, ano sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang ano yan, meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya? Tomas Morato. Nako po. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na dideliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos, meron... Once a week to, sir? Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran dyan sa station. Sa drop-off lang. Abutan lang. Hindi ko lang muna po sa... Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya sir sa papunta ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya. Yes po. Yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya. Andyan po sa kanya po. Okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Ayan. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno?
Nare-realize ko po nung kasagsagan ng andun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din ni yung AE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, uy, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan? Ang pagkakalam po namin, sir. Kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po. Okay. So, maliwanag sa atin, no? Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila, sir, na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok na NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi, sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan, sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan, sir, hindi na sa machine. So, hindi kayo nagbibilang, yung EA? EA, sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kaming balita po, sir. Wala? Wala din po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto, 1 million, isang manok, di ba? Yes, sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss, eh. Nung kasal eh. King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun. Nandun ako, sir, nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. So, talagang bunggang-bunga, sir. May Ferrari pa nga eh. Ferrari, saka big bike. So, big time. Big time talaga. So, sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado Yes, yan, sir. Yes. Sigurado. 100% yan, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss, eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita, eh. Kaya yun. Yes, sir. Flood control. Kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun, tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Saldico. Nagpaalam ba sa inyo si Saldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Boss Saldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung
head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila so- yung sir, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through do sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, kailangan so hindi nabuo ni Zaldi ko? Opo. Ito si Zaldi ko, may pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo ito mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. May panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero Tapos di ko sweldo. pambira ka, Zaldi ko. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? Ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO,